Ayan. Hello guys! Today is March 6, 2026. So, nandito na ako sa Italia. I-share ko lang, gagawa ko ng video guys. I-share ko sa inyo yung ano ba yung ina-applyan ko na visa para makarating dito sa Italy. Una guys, yung husband ko is Italian. Tapos, para makapunta ako dito, makabalik ako dito sa Italia, nag-a-apply ako ng family reunion visa doon sa Italian Embassy sa Taguig, sa Manila. And then, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga kinakailangan nila na requirements at saka yung karanasan ko din na huwag niyong gayahin tulad ko, nung naranasan ko, hindi kumpleto yung mga papel na binigay ko kasi first time ko nag-apply ng family reunion visa dito papunta dito sa Italy. So, first time ko pa nakapunta sa embassy at hindi ko alam na pwede ba mag-walk-in. Ayan guys, so, isi-share ko sa inyo ngayon yung mga requirements na pinasa ko sa pagkuha ng reunion visa. Ayan. Tapos, for your information pala guys, pag ang husband nyo ay Italian, hindi na kayo pwede kumuha ng Nula Osta. So ayan, ito yung checklist. Hindi mo siya makita. Ang nakalagay dito, first guys, i-search nyo yung website sa Embassy of Italy sa Taguig. I-search nyo, may website sila, i-search nyo yon, i-open nyo yon. Tapos may makikita kayo ng mga application form. Pipili kayo kung anong gusto niyo, for spouse ba or so sa karanasan ko lang i-share ko sa inyo yung naranasan ko. So, tsaka pala guys, kasal na kami ng asawa ko dito doon sa Switzerland at tsaka umuwi ako ng Pilipinas and then ayun, napaisipan kong bumalik dito sa Italy, pinag-apply ko ng visa. So, una, the checklist of family reunification visa. So, meaning is yung gusto mo ng makasama asawa mo dito sa Italy, ganun. And then, first entry visa application form. Mag-file kayo ng application form. So, ang tawag doon is national visa. And then, pagkatapos, pag mag-apply, mag-fill up lang kayo. Tapos, pag not applicable, lalagyan nyo lang ng NA para. Tapos, pwede din mga capital letter lang. And second is photo. Photo, recent passport, one photo of recent passport, then photo with white background. So, yung sa akin, 2x2. 2x2 picture yun. Nagpa-picture ako dapat kita yung tainga nyo. Dyan, tapos white background, tapos v-neck. Professional na picture, guys. Tapos, walang mga, ganito, mga earrings, at saka necklace, dapat wala. At saka, hindi ka din pwedeng mag-smile, ganon. Hindi ka din pwedeng huwag kang mag-smile. Tapos, dapat kita yung dalawang tainga. Ganon. And, third is travel document. So, current valid passport expiry date is 3 months longer than that of the visa requested, but please consider it 6 months. So, dapat 3 months before expiry or longer than that, pwede ka mag-apply. Kasi yan yung require ng Bureau of Immigration. So, 3 months longer than 3 months before. So, first, photocopy of biographical page and last page of the valid passport. So, pinotocopy ko yung valid passport ko, tapos yung last part sa valid passport. Then, pag may previous kayo na visa, i-photocopy ninyo. Ako, sa part ko, may previous visa ako dun sa Switzerland. Kasi doon kami nagpapakasal ng asawa ko. Doon kasi siya nagtatrabaho. Kaya doon kami nagpapakasal para makakuha ko ng permit. Para makatrabaho ko doon after makuha ko na yung permit doon sa Switzerland. And then, yung mga stamps din, immigration stamps na galing sa ibang bansa, i-photocopy. Lahat i-photocopy nyo yun. Kasama na yan sa passport lahat. Photocopy nyo yun kasi need yan sa immigration, sa embassy. And then, number 4 is proof of travel. So, one-way flight booking. Dapat, i-advise ko sa inyo guys, dapat, one-way flight booking, nagbo-book ako, dapat matagal pa kayo o kaalis. Kasi yung visa talaga, hindi mo alam kung kailan ma-release. Pero, ayaw ni embassy, magdami ticket pag pag family reunification visa. Okay lang yung tourist visa, pero pag family reunification visa, kailangan, original ticket talaga, hindi yung dami ticket. Ayaw yun ng embassy. And then, yan, dapat dapat 1 month before kayo muna aalis. Kasi nag-file ako, wow, umabot talaga ng 1 month guys. Tapos nag-cancel na yung flight ko. Akala ko dumating di yun, nakakairita. Minsan, nakakalungkot ganun. Yun ang naramdaman ko dati. At saka, invitation letter guys. So, merong pipilapan mo doon na naka-PDF na. Ipapakita ko sa inyo yung invitation letter na din. Inano ko na. Ganito. Ayan. Ganito ang isura ng proof of sponsorship and private accommodation. Ayan. Ang mag-fill up nito is yung husband mo. Yun kung saan ka,
kung anong lugar ng husband mo, tapos yung ano din niya, yung address, yung residence permit, yan, lahat dito i-check mo guys. Tapos, pag dito, yung husband ko, hindi na kami nagbigay ng insurance, at saka, ayun, pinakita lang namin yung identity niya, passport, copy, identity card, identity card, tapos yung, ano niya, kung saan siya na certificate of residence niya, tapos kung saan siya na-burn, na ano, natawo, kung asa siya, natawo. So, ang gitawag siya, certificado din na siya. And then, ipapakita ko sa inyo ano yung mukha ng National Visa D. Ito, National Visa D. So, take note guys, ito, wag nyo gayahin sa akin na nilagay ko na dito. Sila yung maglalagay ng picture dito. Tapos, after that is, tapos na sa invitation. And 6 is documentation proving the status of family member of the foreign citizen resident in Italy. So, clear photocopy of Italian, EU passport, and then, number 7 is proof of relationship. Photocopy of marriage certificate registered in the Italian municipality of residence. Ayan. Or the transmission or registration of the marriage certificate to the Italian municipality performed by the consular section. Ayan guys, yan ang pagkakamali namin. So, nung nandito pa sa Italy yung asawa ko, hindi niya alam to kasi first time nga namin, di ba? Ayan, sabi niya, hindi na yan kailanganin. Kaya ganun, nagkamali kami. Kailangan pala, kunin namin yung registration marriage certificate sa municipality kung saan nakatira yung asawa ko. Then, ang ginawa namin, ayan, tinawagan namin yung brother niya para kumuha ng certificate, tapos sinin sa email, ganun. And then, next is, visa fees na free of charge. Ano pala guys? Visa fees free of charge. Ayan. Sa spouse lang itong requirements ha. And, tsaka pala guys, yung kailangan mo ng, yung marriage certificate nyo, kumuha kayo ng latest marriage certificate sa PSA, tapos ipa-apostle nyo talaga. Yan talaga ang requirements ni embassy. Then, ayan. Ito palang National D Visa. Yan, nalagdaan nyo yung lahat. Tapos, sasabihin nila, may ano dito na duration of stay. Sasabihin nyo lang long stay. Long stay visa. Like 365 days pag family reunification. Kasi yung binigay sa akin na visa is 365 days. 1 year. Nilagay doon. Tapos, yan lang. And then, yun lang mga requirements guys. And, isi-share ko sa inyo for my next video yung pagkuha ko ng CFO, ganun. Isi-share ko sa inyo.